Sa panahon pong ito, napakarami ng mga paniniwala, batayan, tradisyon, kuro-kuro o maging damdamin na ginagamit ng batayan pagdating sa paniniwala at doktrina. Nakakalungkot at ayaw nila na pinakikilaman sila or itinutuwid sa bagay na yun. Basta kung saan ka daw masaya, basta wala kang inaargabyadong tao, ito yung gusto mong paniwalaan, bahala na ang Diyos. So, sa side ko, nakakalungkot na makarinig ng mga ganun, na kung saan tahasan silang nagtuturo ng kanilang mga paniniwala at doktrina na nakabatay lamang sa tradisyon or kuro-kuro ng tao. Ang malungkot nga nun, gumagamit sila ng ibang aklat at ipinipresent na nauna pa ito sa Biblia at sinasabing mas tama ito kumpara sa ating pinagbabatayan. So, sa video ito ay tatalakayin natin bakit ang Church of God Seventh-day ay bumabatay lamang ng kanyang turo't paniniwala sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Sa tuwirang sagot, hindi po kami gumagamit ng mga tradisyon o hindi kami gumagamit ng ibang source of truth na bukod pa sa Biblia. Marami kasing mga relihiyon gumagamit ng ibang aklat. Sinasabing, ito daw ang banal na kapahayagan, hindi daw ang Biblia. Sinasabi naman ng iba na, itong mga sulat ng aming propeta, ito po ay lesser light at ang greater light ay ang Bible. Meron naman nagsabi na merong kapahayagan, direktang kapahayagan o revelation ng Diyos sa akin sa panahon ito. Kapag hindi niyo pinaniwalaan bilang appointed son of God, delikado kayo. Di ba? Alam nyo, napakaraming, matatawa ka na lang sa mga napakaraming mga tagapagturo na mapapanood mo maging sa internet. Pero sa ganung mga paniniwala at pananaw, nag-i-stick pa rin ang Church of God sa aral na nakasulat sa Biblia. Wala kaming ibang pinagbabatayan, ito lang talaga. Kaya nga ito yung maganda po dito eh. Lahat ng aral at paniniwala, nakasalig lang po dito. Kapag kasalungat po dito, hindi po yun tinatanggap. Di ba maganda yung ganon? Kahit saan ka mapadpad, kapag kayong itinuturo ng iyong relihiyon, hindi yung aral na itinuturo ng Biblia, kahit malaki at magarbo pa ang kapilya. Kahit sila pa ang pinakamarami sa buong mundo, or sinasabing sila yung nagtuturo ng Three Angels message, niloloko natin ang ating sarili. Dapat Biblia lang ang tunay na batayan. No more, no less. Huwag nating isama ang kuro-kuro or mga tradisyon ng tao. Ngayon, sino ba ang pinagmula ng Biblia? Bakit ba makatwiran na sa Biblia lamang natin dapat ibatay ang ating paniniwala at paglilingkod? Ang sabi po sa ikalawang Timoteo, sa 3 ang talata naman ay 16. Ganito ang sinasabi sa atin. All scriptures is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ayon po sa talata na ating binasa, lahat daw ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ito anya ay magtuturo sa atin sa tamang katwiran, sa pagsansala, sa pagputol sa maling katuruan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng gawang mabuti. Actually, kung bubulayin mo yung talatang ito, magkakaka sa mga taong gumagamit pa ng ibang aklat or gumagamit pa ng tradisyon para pagsaligan ng paniniwala at doktrina. Napakalinaw po dito eh. Wala na bang ibang aklat na kinasihan maliban sa Biblia? Ito talaga yung kinasihan ng Diyos. Ito talaga yung may pagkasi. Ito talaga yung dumating sa tao by divine inspiration, by divine revelation. Galing po ito sa Diyos. So kung lahat ng scriptures ay kinasihan ng Diyos, bakit may ibang writings ka pang pinaniniwalaan? Kaya nung ako umalis sa dati kong sekta, isa rin sa nare-realize ko ngayon na mali doon is yung paggamit ng mga writings ng kinikilala nilang propeta. Nung umalis ako doon, na-encounter ko naman yung mga tinatawag na OTG or One True God Believers. Pero hindi rin kami nagtagal, humiwalay din ako sapagkat ayaw nilang hiwalayan yung mga writings ng propeta ng kinabilangan ko dating sekta. Kaya sabi ko sa kanila, makakarating pa rin kayo sa paniniwala sa iisang tunay na Diyos kahit Bible lang gamitin nyo. Bakit kailangan nyo pa yan? Yan ang nagpapatunay na offshoot kayo ng dati nating sekta. Bakit? Ganun ang offshoot eh. Diba? Halimbawa lang naman to. Merong kangkong na sa bakod ng kapitbahay. Tapos umusbong, tapos nag-over the bakod. Diba ganun yung offshoot na kahit na nasa inyo yung tangkay niya, pero yung kanyang ugat nandun sa kapitbahay. Yung writings na ginagamit ng mga OTG ang patunay na hindi kayo ganap na nakaalis or nakalabas doon sa maling paniniwala ng ating sekta. Bakit? Sapagkat yung mga writings ay niyayakap nyo pa rin. So offshoot nga ang tawag talaga sa ganun.
Eh, ayoko naman na maging offshoot. Kaya sabi ko, kung hindi nyo hinihimalayan, aalis ako dyan. So, talagang yung katotohanan, kapag Biblia lang, aalis ka talaga sa maling paniniwala eh. Inalisan ko yung aking dating sekta. Bakit? Eh, kasi itinuro sa amin na commandment keeper kami. 10 commandments ang aming iniingatan. Tapos nung ang aming general conference, yung pamamahala namin, nag-approve ng abortion guidelines na labag sa 10 commandments, aba, okay pa rin sa mga miyembro. Sabi ko, nagkakalukot tayo dito. So yung katotohanan, iaalis ka niyan sa maling paniniwala. Kagaya po namin, napakarami namin na lumabas na po dyan. Pero hindi kami pumayag na mapabilang kami sa offshoot, sa mga sekta na gumagamit pa rin ng mga writings ng dati naming sekta. Hindi ako pumapayag sa ganyan. Kaya nung ako po ay lumabas sa aking sekta, hindi ako papayag na mayroong bagay doon na paniniwalaan ko pa kagaya ng aklat ng kanilang kinikilalang propeta. Bakit? Eh sapat ang Bible. Kaya yun yung kagandahan dito po sa Church of God. Sapagkat pagka lumabas ka sa maling sekta at umasok ka sa bayan ng Diyos or sa iglesia ng Diyos, wala akong nakakapit na tradisyon, ibang aklat o ibang source of truth. Biblia at Biblia lang. Kasi kapag liban sa Bible, meron ka pang another source of truth, tingin ko matatawag talagang kulto yun eh. Bakit? Eh, hindi naman kasi yung pinaniwalaan ng mga apostol. Ang mga apostol nagturo, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At sapat na ito na magturo ng buong katotohanan at magtuturo sa tao sa daan ng kaligtasan. Sapat na ito, Bible and Bible alone. Kapag ka ang iyong relihiyon nagpe-present din ng aklat at yung aklat na yun lumabas na, matagal nang tapos ang Bible, eh lokohan din mo yun. Magtataka ka, may mga tao na na nagsasabing dahil sa pananampalataya nila kay Kristo, napaanib sila sa relihiyong iyon. Tapos yung ipinipresent na aklat, later na lang lumabas, matagal nang tapos ang Biblia. Tapos sasabihin na yung aklat na yun ang tunay at ang Bible mali, eh lokohan din po yun. Yan ay mga kabilang sa mga kultong relihiyon na nagtuturo ng batayan na labas sa Biblia. Alisin ho natin yung ganon. Sapagkat kung ganon ang ating paniniwala, gumagamit lang tayo ng aklat na hindi po kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Bakit ba sapat ang Bible? Bakit ba ang Church of God naniniwala na sapat na ang Bible para makarating ka sa tamang katuruan, doktrina, paniniwala at maging sa kaligtasan? Bakit po ganon ang paniniwala ng Church of God? Ang sabi po sa aklat po ng Marcos, sa Kapitulo 7, ang talata 7 hanggang 8, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang doktrina ay mga utos ng mga tao. Isipin nyo yan. Yung turo, yung kanilang doktrina, yung kanilang aral, yung kanilang paniniwala. Eh, kapag ka malayo sa turo ng Bible, ang sabi po ni Jesucristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Eh, paano? Bukod sa Bible, meron pang ibang source of truth. Bukod sa Bible, may iba pang pinipresent na aklat. Eh, sabi na nga ng Bible, sapat na yung salita ng Diyos para maituro sa atin ang buong katotohanan. Kaya po ang Church of God, masaya sa paglilingkod, gamit lamang na batayan ang Biblia. Sabi ni Jesucristo, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, sapagkat nakabatay sa tradisyon, kuro-kuro, at aral lamang ng tao. Ano po yung babala ng Biblia laban sa pagdadagdag at pagbabawas? Pagdadagdag means bukod sa Bible, meron ka pang katuroang ituturo. Meron ka pang aklat na pagbabatayan maliban sa Bible. Palalabasin mo pa na lesser light papunta sa greater light. O kaya naman ay tunay na revelasyon na nagtuturo di umano ng tunay na Injil, ng tunay na sabur, ng tunay daw na ebanghelyo, tunay na katuruan na Jesus at ng mga propeta. Eh meron pong maliwanag na babala ang Biblia, huwag ko kayong magpadaya. Ang sabi po sa aklat ng Deuteronomio, kung ano daw yung bagay na iniuutos ko sa iyo ay siya mong gagawin o isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Nagdadagdag, bukod sa Bible, may another source of truth. Nagbabawas, sinabi sa Bible, huwag kang papatay, pero yung inapprove naman ng kanilang General Conference ay mayroong abortion guidelines na pagpatay sa mga sanggol na walang kalaban-laban. Sabi sa Bible, huwag mong daragdagan ni babawasan. So, maliwanag. Kaya ako naniniwala, kapag anak ka ng Diyos, madali mong maiintindihan ang katotohanan. Madali mong magigets ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. At madali mong maunawaan bakit dapat Biblia lang ang iyong batayan pagdating sa source of truth or pagdating sa katuruan. May kinalaman sa kadyusan, sa matuwid na pamumuhay, sa doktrina, sa paniniwala, or kung ano man ang iyong practices dapat nakasali sa Biblia.
Bakit Biblia lang ang pamantayan ng Church of God? Simple lang, sabi sa Bible, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So nasa katotohanan na kami, hindi na namin kailangan ng ibang aklat pa. Unless, imbis na nasa katotohanan ka na, baka mamali ka pa. Kapag ka ikaw gumagamit ng ibang aklat maliban sa Biblia, hindi ka totoong nasa katotohanan. Ikaw po ay nasa pagkaligaw. Aklat ng mga awit, 119, talatang 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So walang ibang aklat maliban sa Biblia ang kayang gawin ang kanyang ipinahayag. Biblia lamang ang nagtuturo ng buong katotohanan. Ngayon, ano po ang epekto sa isang lingkod ng Diyos na Biblia lang ang kanyang saligan o batayan ng kanyang paniniwala? Unang-una, tama yung kanyang paglilingkod sa harapan ng Diyos. Paano ka maliligaw? Batayan mo salita niya. Hindi ka maliligaw. Kaya nga nananawagan ako sa mga OTG din Ito na lang gamitin yung batayan, alisin nyo na yung writings. Bakit? Hindi ako naniniwala na kapag Biblia lang ginamit mong batayan, maimpyerno ka. Halimbawa, hindi mo gamitin yung mga writings ng dati nating sekta. Hindi ako naniniwala maimpyerno ka At ako naniniwala, kahit kayo naniniwala din na maliligtas ka kahit ito lang ang batayan. Bakit hindi tayo magsama-sama na ang paniwalaan lamang is ang salita ng Diyos? Ikalawa, siguradong hindi ka magpapalipat-lipat ng sekta. Kaya ako napalipat-lipat ng sekta dahil kasi may mga aral kasi ang Diyos na nakasulat sa Biblia hindi itinuturo ng aking mga napanggalingang sekta. Meron naman na nagdagdag ng ibang source of truth. So, magpapalipat-lipat ka talaga kapag ka ganun. Pero kapag ka ikaw ay napunta sa isang sekta na ang tanging batayan, source of truth lang is ang Bible, siguradong hindi ka magpapalipat-lipat. Kasi sinasabi ng iba, lilipat ka na naman. Galing ka na sa ganito, lumipat ka pa sa ganyan. So, pagdating mo diyan, lilipat ka rin. Hindi nila naiintindihan. Kaya talaga naglilipat-lipat ang isang tao kasi nakikita nila may mga paniniwala at practices yun na wala sa Biblia. So, lilipat talaga. Kaya maganda ang maganda kapag ka ang foundation mo, Bible lang. Aalisin ka niyan sa maling sekta at dadalhin ka sa loob ng Church of God. Sigurado ako dyan. Ganon din, ang paniniwala mo siguradong hindi nakabase sa emosyon. Meron kasi mga naghihimala daw, ito daw ang totoo dahil nararamdaman daw nila na nandito ang banal na espiritu. Alam mo yun, maliligaw ka sa ganun Marami mga tao ginagamit yung emosyon para makapandaya. Speaking of tongue daw, dahil daw sa emosyon na yan, marami siyang naranasan sa kanyang buhay. Alam mo yun, hindi yon ginagamit na batayan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya kapag lingkod ka ng Diyos, malaki ang epekto pag Bible lang ang iyong batayan. Hindi ka madadaya ng mga relihiyon na ginagamit ang emosyon para italikod ka sa totoong aral ni Jesus at ng mga apostol. Kaya ang sabi sa aklat ng Joshua, yun daw kasulatan ay huwag mahihiwalay sa iyong mga bibig. Sabi naman sa aklat ng Kolosas, mag-ingat kayo, baka kayo'y bihagi ng filosofiya at walang kabuluhang daya. So, hindi dapat talaga bumatay sa ganyan sa karunungan ng tao, sa filosofiya, sa emosyon, sa aklat na labas sa Biblia, lahat ng yan, ililigaw ka. Tanging Biblia lang ang dapat nagtuturo at otorisado pagdating sa mga katuruan sa paglilingkod, doktrina at paniniwala. Ano ang dapat na saloobin ng tunay na lingkod ng Diyos? Ang sabi po sa Gawa, Kapitulo 17, ang talata po ay 11. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yun pong first century Christian, sinisiyasat nila yung kasulatan. Hindi po yung writings, hindi po yung aklat na lumabas bago po yung Bible. Hindi po, ang sinisiyasat nila yung kasulatan sa panahon nila. Kung tunay daw yung itinuturo sa kanila ni Apostol Pablo. Kaya ang naging ending, naging mararangal na tao sila. So sapat pala ito para itaas ka. Sapat po ang Biblia para bigyan ka ng karangalan sa harapan ng Diyos. So dapat ito lang din yung gamitin mong batayan sapagkat sapat ang Biblia upang ikaw ay makarating sa mataas na kalagayan. Unang Tesalonica 2:13. Tinanggap ninyo ang salita ng Diyos hindi bilang salita ng mga tao.